Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga followers at subscribers dito po sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Medyo maganda po ang ating pag-uusapan ngayon sa episode na to. Ito po ay tungkol sa mga legal na usapin tungkol dito sa mag-inang Leandro Leviste at Senator Loren Legarda. At medyo nadawit pa itong si Executive Secretary Ralph Recto. Sabi po nila, prevention is better than cure. Pero dito po sa mundo ng politika sa Pilipinas, tila ang motto ay take advantage while you are in power and deal with the ombudsman later. Alam nyo kasi kamakailan lamang, no? Nitong mga nakarang araw, mainit po ang balita tungkol sa mga naging pahayag ng ombudsman na si Boying Remulla. Ito po ay kaugnay ng isasagawa daw o isinasagawang preliminary investigation para sa mga reklamong graft at plunder laban kay Senator Loren Legarda at sa kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste. Itong si Congressman Leviste, kung tawagin na ng mga netizen to, ito si Solar Boy, no? Dahil ito ay nakakuha ng prangkisa, no, sa murang edad na 21, nakakuha ng prangkisa to sa House of Representatives, no. At ang pagkakaalam ko nga ay deklarado tong isang multi-millionaire, no, at the age of 21, di ba? So ano po ang usapin? Ang usapin ng mga kumpanya ng solar energy na nag-uugnay sa nakakabatang mambabatas na umunoy nakakuha ng pabor o prangkisa gamit ang posisyon sa gobyerno. So, para lalong maging makulay, no? Kasi alam nyo po itong pinag-uusapan natin parang tila teleserye sa gabi. Pumasok din dito sa eksena na to ang usapin ng salpuhan at batuhan ng alegasyon sa pagitan ng magkabilang kampo ni na Leandro Leviste at Executive Secretary Ralph Recto. Si Ralph Recto po, ito po yung asawa ng Star for All Season na si Vilma Santos, no? At umabot pa sa mga usapin at alegasyon tungkol sa pagkuha ng mga pahayag o affidavit mula sa ilang personalidad upang isangkot ang bawat isa sa mga usaping moral at personal. Sa balita, narinig ko na mukhang markila ng mga babae ng allegedly, no, ang mastermind sa pag-arkila ng mga babae o financer sa pag-arkila ng mga babae ay sabi daw ay si Leandro Leviste upang gawa ng immoral na istorya itong si Ralph Recto. So medyo mabigat yun. Ngayon, alisin muna natin yung chismis na yan at ilagay natin ang ating mga sarili sa sapatos ng mga mag-aaral ng batas at pampublikong pamamahala. Panoorin at suriin po natin kung ano ba talaga ang sinasabi ng ating mga batas kapag ang serbisyo publiko, ang negosyo ng pamilya at ang mga affidavit ng personal na buhay ay nagkasalubong sa isang arena. So dito sa pinag-uusapan po natin ay may mga ilang batas po na nilabag itong si Leandro Leviste maging ang kanyang ina na si Senator Loren Legarda. Sapagkat alam niyo naman sa mga previous discussion natin several months ago, no, yung pagkakakuha ng prangkisa ng solar, no, mula sa House of Representatives tapos ibinenta lamang sa isang napakalaki, higanting kumpanya, hindi tinupad yung kanyang mga commitment o kanyang kontrata mula sa House of Representatives upang bigyan ng kuryente mula sa araw ang mga probinsyang dapat niyang pinaglingkuran. Dito po sa ating bansa, kapag ang isang opisyal ng gobyerno ay ginamit ang kanyang pwesto upang bigyan ng pabor ang negosyo ng sariling pamilya, hindi po yan tinatawag na motherly love. Ang tawag po doon, graft. No? At yung pagbibigay, no? Yung pagbibigay ng mga unwarranted benefits at partiality, ay naku po, yan po ay pinagbabawal po sa ilalim ng ating Republic Act 3019, otherwise known as Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ilang beses na nating napag-usapan to itong Republic Act 3019 sa mga previous vlogs natin. So dito po sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, pinagbabawal po ng probisyong ito sa mga pampublikong opisyal, no?
yung pagbibigay po ng hindi nararapat na pabor, bentahe o kapakinabangan. Ito yung unwarranted benefits sa sino mang pribadong individual o kaya kumpanya gamit ang kanilang impluensya o kaya gamit ang kanyang kapangyarihan. Okay? So, gawa tayo ng isang malalim na halimbawa tungkol dito sa nangyaring ito, no? Tungkol dito sa sitwasyon nito. Para ka lang dito sa sitwasyon na to, para ka lang naglaro ng basketball. Kung saan ang referee yung nanay mo. Kaya tuwing hahawa ka ng bola, matik na, foul agad ang kalaban mo. At sigurado, bibigyan ka ng libreng free throw, no? Para mapalapit ka na sa pagkapanalo doon sa basketball. So, pag ganon, hindi pa pwede yon, no? Nagkakaroon kasi ng unwarranted benefits, nagiging partial, masyado ang referee, sapagkat, nanay mo, no? Yung basketballista dito, si Leandro Leviste, so nabibigyan ng pabor, no? Dahil doon sa posisyon, sa influensya ng nanay niyang referee doon sa basketball. So, yun po ang para sa akin yun, ang medyo magandang halimbawa para i-describe natin ang sitwasyon. Isa pa, nagkakaroon ng conflict of interest dito. At yan po ay nakasaad din sa Section 3, Paragraph H ng Anti-Graft, no? And Corrupt Practices Act. Dahil dito, bawal sa isang opisyal ang magkaroon ng direkta o hindi direktang interest sa pananalapi sa anumang negosyo, kontrata o transaksyon kung saan may kakayahan siyang manghimasok o maka-impluwensya dahil sa kanyang opisyal na posisyon. Ang problema dito, medyo mabigat. Kasi ang involved na pera dito sa magiging kaso ni Leandro Leviste at ng kanyang nanay na si Senator Loren Legarda ay mukhang papasok, no, sa ilalim ng Republic Act 7080. Yung plunder law. So, ito, nabanggit ko na naman itong plunder law. Na-discuss na din natin to ng mga previous months, no? Tungkol na rin dito sa prangkisang ipinagkaloob ng Kongreso kay Leandro Leviste. Ngayon, kapag ang pinag-uusapan ay hindi na lang barya-barya, kundi malakihang halaga na, pumapasok na yan sa kategorya ng plunder o pang-uumit, no, sa kaban ng bayan na involving huge amount of money. Hindi lang basta pera sa lapi, no, kundi limpak-limpak na salapi ang involved dito. So, sa plunder, nangyayari po ang plunder kapag ang isang opisyal sa tulong ng kanyang pamilya, kamag-anak o mga kasabwat ay nakapag-ipon ng tinatawag na ill-gotten wealth na nagkakahalaga ng 50 milyon o higit pa sa pamamagitan ng serye ng mga illegal na gawain. So, hindi naman kailangang isang dampot lang yung 50 million eh. Ano yan eh? Serye ng mga illegal na gawain, no? Na nakapag-ipon ka ng 50 million or more. Okay? Hindi ito simpleng piso-pisong kupit sa bayan. Ito yung antas na kapag binila mo ang perang sangkot, baka maputulan ka na ng kuryente at magdilim ang paligid bago mo matapos ang pagbibilang. Ganun na katindi itong kasong papasukin nitong si Leandro Leviste at nitong si Loren Legarda. So, sa gitna ng away politika na to, no? Sabi nating away politika eh. Pero I think it's more than war, no, sa politics dahil talaga namang may mga lumalabas kasing mga katibayan, no. Siyempre, mga ngatiwiran yung ibang nasasangkot dito sa kaso na to na pinupolitika sila. Pero the truth of the matter is that may evidence lumalabas eh. So, this is not just mere politics. At nito ngang mga nakaraan araw ay merong ngang napabalitang ginagamit ang ilang mga chika babes, no, na upang gumawa ng mga sinumpaang pahayag bilang sandata na gagamitin laban kay Ralph Recto. No, so sabi nila may mga sworn statement na daw na ginawa at ginawa upang idikdikin itong si Executive Secretary Ralph Recto na
ma-implicate sa isang immoral na gawain tungkol sa babae. So, ang pagkakarinig ko, if I'm not mistaken, yung mga Biba Babes ba yun? I'm not sure, no? Basta may babaeng involved. Pero hindi maganda dahil perjury po yun, yung paggawa ng mga salaysay na hindi wala namang katotohanan, yung pagsisinungaling o paggawa ng maling pahayag sa ilalim ng sumpa o under oath. Affidavit so under oath yun. Kapag yung mga usapin na yun ay may tuturing na mahalaga, ayan ay magkakaroon ng violation sa ilalim ng ating revised penal code na kung tawagin natin ay perjury. Ngayon, dito kasi kung magpapagawa ka ng affidavit para lang mag-imbento ng kwento, hindi lang yan basta gossip o chismis. Yan po ay tiyak na ticket papuntang kulungan kapag napatunayang gawa-gawa lamang. Ang pagkakakita ko sa balita kanina, may ni-raid ang NBI, no, na nakita yung mga grupo ng isang babae na nagsasabing nagkaroon nga daw ng affidavit, no, na kinontrata ng isang kongresista upang gumawa ng mga maling salaysay, kasinungalingan upang sabihin na involved sa isang immoral na gawain itong si Ralph Recto. So, dito may subornation of perjury dito eh. At ito po ay nangyayari kapag ang isang tao ay hayagan o lihim na nanghikayat, nagbayad o nag-joke sa iba na gumawa ng maling sinumpaang pahayag. So, gagawa sila ng false affidavit. So, ang paggamit ng mga pribadong individual o sikat na personalidad upang gumawa ng sinumpaang kwento laban sa katunggali sa politika, and in this case si Ralph Recto ang gagawa ng kwento rito no? At palalabasin nga na kumukuha ng mga chicks, no? Parang yun ang pagkakaintindi ko. Ito ay meron pong mabigat na pananagutan sa ilalim po ng ating batas, in particular sa revised penal code, no? Yung perjury nga na sinasabi natin. At ayon po sa ating 1987 Philippine Constitution ay may malinaw po na boundary line ng mga miyembro ng Kongreso. Maging senator ka o kongresista ka. Pinagbabawal po sa kanila ang direktang pakikialam o paglalakad ng mga transaksyon, kontrata o prangkisa. So, sa alinmang ahensya ng gobyerno kapag may pansariling interes sila sa pananalapi. No, dito sa kaso ni Leandro Lebiste at ni Loren Legarda, no, ay mukhang nag-cross sila do sa boundary line, no, sa sinasabi ng ating saligang batas, kung saan, no, nagkaroon ng paglalakad ng mga transaksyon o kontrata o ng prangkisa, no, sa mga ahensya ng ating gobyerno. So, kung maalala nyo po, meron na po tayong jurisprudence dito eh. Yung kaso po ng Estrada versus Sandigan Bayan. Dito po sa kaso ng Estrada versus Sandigan Bayan, medyo makasaysayan po ang naging desisyon ng ating Korte Suprema dito. Napakagandang desisyon ang binigay dito ng ating Korte Suprema. At dito po binigyang diin na ang pagsasabwatan ng isang pampublikong opisyal at ng kanyang pamilya o kaya ng kanyang kaibigan upang gamitin ang kapangyarihan ng pwesto tungo sa personal na pagpapayaman ay isa pong malinaw na krimen laban sa tiwala po ng taong bayan. So, ito po ay applicable po, no, sa kaso ni Loren Legarda at ni Leandro Lebiste. At dito parang lumalabas din nga na gumamit ng kapangyarihan ng pwesto ang mag-ina upang makakuha ng prangkisa at gamitin ng prangkisa na yan upang makagawa ng pera. So, pag ganun, kung may katotohanan ng ganong klaseng sitwasyon, malinaw, merong krimen na nangyari at may na-violate na batas ang Senator Loren Legarda at si Leandro Lebiste. Pagamat ay meron naman sila pagkakataon dahil meron tayong tinatawag na presumption of innocence, may pagkakataon naman silang
ipagtanggol ang kanilang sarili at sabihin wala silang kinalaman sa mga ibinibintang laban sa kanila. Okay? So, kaya lamang tandaan po natin no, na ang lahat no, ng usaping ito, mula sa preliminary investigation, sa ombudsman hanggang sa salpukan ng mga pahayag sa media, ay siyempre maglalabas dyan ng mga press releases, no? May mga conference yan, definitely, no? At marami mag-Facebook live dyan, yung mga nadadamay sa kaso na yan. At dadaan po naman yan sa masusing proseso ng batas. Sa ilalim po ng ating sistema, ang bawat isa may karapatan naman no, sa ilalim ng due process. No? At itunuturing na walang sala hanggat hindi napapatunayan sa korte na talaga naman sila ay nasasangkot no, sa ganyang mga maling gawain. So may presumption of innocence no, hanggang hindi napapatunayan, presume innocent yung mga tao. Subalit, ang leksyon po dito ay lampas pa sa mga numero ng batas at mga sipi ng Korte Suprema. Kasi alam niyo po, yung kapangyarihang pinagkaloob ng taong bayan ay isa pong pampublikong tiwala. Public trust po yan eh. Hindi yan hindi po yan family business. At lalong hindi po yan entablado para sa personal no na siraan. At kapag ang liwanag ng serbisyo publiko ay ginamit lamang upang palaguin ang sariling negosyo o gamitin ang batas laban sa kapwa, hindi na po public service yan. Ang tawag po dyan ay pagsasamantala no, sa kapangyarihang ipinagkaloob ng taong bayan sa mga public official, whether halal kayo o appointed kayo sa mga public positions. No? Huwag po nating payagan no, na ang mga pampublikong posisyon na yan ay maging kasangkapan upang abusuhin ang karapatan ng ating mga kababayan at nakawin, kulimbatin, no, pagsamantalahan ang kaban ng bayan, no, at hayaang maghihirap ang ating mga kababayan dahil dito sa mga tiwaling, no, public officials na to. Bagamat dadaan to sa isang legal na proseso, may pagkakataon ng mga napagbibintangan na linawin at patunayan na wala silang pagkakasala, pero ebidensya po ang magsasalita rito. Kapag matibay ang ebidensya ng Office of the Ombudsman, nararapat lamang na parusahan kung sino ang dapat parusahan at huwag nang pagbigyan na makapaglingkod muli sa ating pamahalaan. Sapagkat ang ating pamahalaan ay dapat pinamumunuan ng mga taong sincero at talaga namang may puso upang maglingkod sa ating taong bayan at hindi para gamitin ng kapangyarihan upang magpayaman. So, nandito na lamang po. Ito po muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno.